Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, it's been a while no na hindi tayo nakapag-upload ng video at medyo naging busy yung buhay natin guys no. And guess what, kung nasaan ako guys, siyempre kita nyo naman guys no, yung pangalan pa lang. So andito ako guys sa Thailand, diba? Pangalawang balik ko na to rito guys. So ayun, so this ang daming mga Pilipinong gustong mangibang bayan, no? Tourists or dito na sila naghanap ng work pero hindi sila nakakaalis. Pero guys, sunerte ang lola, no? At kahit wala tayong show money talagang, di ba? Talagang pinapayagan akong mag-tourist sa ibang bansa. Siyempre, ang binibida ko ay si Apam, di ba? O, ganun ang labanan. Tas ngayon guys, no? Ayun. Andito tayo sa, siyempre, yung isang buwan na binigay sa atin ng Thailand, no, as tourist. So nag-try ako maghanap-hanap ng work, may mga paasa ganun pero hindi talaga ako umaasa 100% no, kasi alam ko na yung routine eh. So at least guys no, kasi meron lang akong bangungot na pinagdaanan sa Pilipinas, kaya gusto kong magpunta sa ibang bansa. Yun lang, di ba? Ang taray ng lola nyo no, para lang ma-refresh ay sa ibang bansa ang Gorabes. At guys, sa mga nakarating na ng Thailand, itong lugar na to hindi ito masyadong pinupuntahan ng mga Pilipino, no? Kasi usually mga Pilipino sa Bangkok lang. Pero ang lola nyo ay meron kasi isang kababayan na nag-alok sa akin dito, pero ewan ko kung makapasok pa ba ako ng school. Di na ako maasa. Pero guys, andito tayo ngayon sa Bansong. So galing kasi ako ng Kusamoy, dumirekta ako ng Suratani, tapos dito papunta, nag-van na ako, no? So, ngayon guys, bibisitahin natin ang kanilang market to, ganun, no? Parang interesting lang din kasi. So, tingnan natin guys, so kung ano bang makikita natin. So, ipapakita ko sa ito na nga guys, ito yung kanilang parang market dito, no? Meron din sila mga ukay-ukay, parang katulad din sa atin sa Pinas yan. So, ang presyo nila may 50 baht. So, pag 50 baht, nasa magkano na yan? Mga 80 pesos, pero mas parang mas maganda sa atin kasi mga 80 pesos sa atin magaganda na yan. So ganyan ang mga ukay-ukay nila, no? So kung medyo nagtitipid-tipid ka, pwede yan, no? So yan mga ukay-ukay nila rito. Tapos ikutin natin guys, no? Eto, meron din silang durian dito, ayan, no? Ewan ko magkano yan. May 50, may 100 per kilo ba yan? Hindi ko alam. So ayan, mga 20 pesos, mga ukay-ukay nila. Kasi nga guys, nasa province to. Tapos tingnan pa natin yung kanilang mga paninda rito. So ayan, meron din silang, ayan, mga sibuyas, bawang, o parang sa atin din, ano? Mga ganyan. May mga smoothie sila. Ayan. Ayoko nang i-try yan. Tapos tingnan natin yung kanilang, ano ba to rito? Silipin natin yung kanilang market, no? Parang Pilipinas lang, di ba? Ito, ano ba to? Parang bunga ng ipil-ipil. So, ayan. Ito, may mga parang pancake sila, ayan. Di ba? Ito, si Mami, oh. Sawadikap. O, meron silang ito, mga hipon-hipon. Ayan. So, ayan. Meron silang mga nakabalot na mga rice. Diba? So, meron silang mga pansit-pansit. Diba? May mga fresh juices. Meron silang tinapa. O, pak. Diba? Mga malalaking isda. O. Marami lang silang variant dito ng mga pagkain, no? Sa palengke. So, yan. Ayan. Mga prutas nila, o. Ayan. Parang sa atin lang din. Mga burger nila, guys. Eto, medyo familiar na to mga, ayan, mga sushi. So, natikman ko na yan before. Yung chicken nila, o. Chicken ba yun? Mukhang masarap, mukhang yummy. Ayoko na guys, lalabas na ulit tayo, no? Kasi medyo crowded na rin. So guys, ganun lang, ano, wala naman masyadong special dito.
Tas doon sa malapit sa babaan papuntang Bansong, mayroon doong Macro. So doon ako nagstay, nagmeet kami ni Kabayan. So ayun. Dito guys, medyo mahirap makipag-communicate sa kanila kasi walang marunong mag-English. So talagang hindi katulad sa Bangkok, kahit papaano yung mga Thailander, marunong silang magsalita ng English, kasi maraming nakaunawa doon ng English. Pero dito guys, medyo mahirap makipag-communicate. So ang ginagawa dito, ang ginagawa ng Kabayan dito, which na-adapt ko rin, ay yung phone, Google Translator. So isusulat mo, i-translate mo sa yung English to Thai language. So ganun guys ang diskarte, kasi mahirap makipag-communicate. So tas ayan guys, yung restaurant na yan sa kabila, parang karinderya yan, dyan ako kumakain. 50 pesos tuwing order ko, pero solve na kasi habang hinihintay ko pa yung feedback ng school kung ma-hire ba ako rito. Pero again, I'm not hoping kasi ang applyan kasi rito guys, according to them, mga August or September. Just so happen, need ko lang talaga mag out of country kasi mayroon akong pinagdaanan talaga sa Pilipinas na nakakaloka. So I decided na magpunta rito para mawala yung mga mga guni-guni na yun, mga bangungot sa buhay. So yun guys, ang saya kasi kahit pa paano nakapag-vlog ulit ako, na-refresh na naman ang lola nyo, and wala namang problema ang mga Thai people kasi approachable naman sila kahit maglakad ka sa gabi, pero syempre wag ka lang magtitiwala. Pero hindi ko na feel yung takot dito, so kasi mga sila, basta wag mo lang silang ipoprovoke, so safe ka naman dito. So ganun lang guys.